aral na hindi ko malilimutan kay Monsignor Venco nung siya ay aming teacher sa liturgy. Ang sinasabi niya na ang patron ng simbahan, ito sana ay huwaran ng mga mananampalatayang nasasakupan ng parokya. Hindi ko makalimutan yan na aral kay Monsignor Venco, Sabino Venco, na ang ating patron ang siyang gagabay, tutulong sa atin, magtuturo sa atin na ang ating puso ay katulad ng puso ng Diyos, na ang ating isip ay katulad ng pag-iisip ng Diyos. Napakapalad ang Santo Niño dahil mismo na ang ating patron ay ang Diyos, si Santo Niño Jesus. Kaya kung tatanungin ko kayo dahil 25 years na ang parokyang ito, ang puso ba ninyo ay nahulma na sa puso ng Diyos, sa puso ni Santo Niño Jesus? O wala pa rin? Sabi ko nga parang kailan lang nung tinanggap ang Lasalet, ang parokyang ito, kung hindi ako magkamali ay 2007 po ba? 2008? 2007. At ilang taon na ang nakakalipas sa tulong ng mga misyonero ng Mahal na Birhen ng Lasalet at sa ating pakikipagrelasyon sa ating patron na si Santo Niño Jesus. Katulad na ba niya ang puso natin? Katulad na rin ba ang pag-iisip ni Santo Niño ang isip natin? Napakagandang balikan ang mga pagbasa. Dahil alam nyo naman ang kwento na si Saul ay pinili ng Diyos na maging hari. Sa pasimula ng kanyang pagsisilbi sa Diyos, naging siya ay mabuti. Pero sa kapangyarihan na meron siya, binago ang kanyang pagkatao. Ang puso niya ay hindi na puso ng Diyos. Ang isip niya ay hindi na isip ng Diyos, kundi naging makamundo ang pag-iisip ni Saul. Ang gusto niya ay kamkamin, ang makakamkam niya, magiging malakas ang kanyang kapangyarihan, pero ito ay hindi naaayon sa kalooban sa puso ng Diyos. At siya ay napariwara hanggang ang kanyang buhay ay delikado na dahil sa marami ay gusto na siyang patayin. Subalit si David, ang kanyang paggalang, ang kanyang respeto, na kahit na siya ay naging masamang hari at naging masamang tao, hinirang pa rin siya ng Diyos. At hindi niya kinitil ang buhay ni David, ang buhay ni Saul. Dahil sabi niya, ikaw ay hinirang ng Diyos at kailanman ay hindi ko gagawin, nakikitlin ang buhay mo. At anong sinabi ni Saul sa kanya? Napakabuti mong tao. Iilan lang sa mga tao ang nakakapag-isip at nakagaagawa ng iyong ginawa sa akin, na ako ay iyong igalang, hindi man ako kagalang-galang. Kapag ang puso natin, kapag ang isip natin ay hindi na katulad ng Diyos, tayo mga kapatid ay napapariwara sa ating buhay.
At ang mga pagkakataon na tayo ay napapariwara sa ating buhay, ito ang mga pagkakataon na ang buhay natin ay walang kabuluhan. Sa ating ebanghelyo, sino ba ang mga hinirang ni Jesus na kanyang mga apostol? Na sila ang tagapangaral, na sila ay magpapagaling sa mga may sakit, ang magpapaalis sa mga inaalihan ng demonyo. Ang 12 apostol na kanyang tinawag, hindi rin naman sila perpekto. Sila din ay sa kanilang pagsasama kay Jesus, hindi sila naging totoo, hindi sila naging tapat na kanyang apostol. Subalit, sa grasya ng Diyos, sa kahuli-hulihan ng kanilang mga hininga, inialay nila ang kanilang buhay para sa kanilang pagsampalataya kay Jesus. 11 sa kanila ang pinatay, martir, at si San Juan lamang ang siyang namatay na normal, na malapit kay Jesus, na hanggang sa huling sandali sa Kalbaryo, sa krus ni Jesus, si Juan ay kasakasama niya. Ano ang aral dahil patapos na ang ating pagnonobena sa ating mahal na patron na si Santo Niño? Naturuan ba ni Santo Niño ang puso natin? Naibaling na ba ang puso natin, ang mga laman ng puso natin sa Diyos? O meron pa ring mga pagkukunyari, meron pa ring mga galit, meron pa ring mga disappointments, frustrations, na hanggang ngayon ay naririto sa puso natin. Kapag ang puso natin ay punong-puno ng mga bagay-bagay na hindi naaayon sa Diyos, walang lugar ang Diyos sa puso natin. Kaya hindi natin masasabi na naturuan ang puso natin kung hindi tayo marunong magpatawad, kung hindi tayo marunong magbigay, kung hindi tayo patuloy na nagmamahal, kung hindi tayo patuloy na umuunawa. This will be the challenge for each and every one of us. Sana panatilihin natin ang kalinisan ng puso natin dahil ito ang puso ng Diyos. Panatilihin natin ang isip natin dahil ito ang isipan ng Diyos. Sa mga pagkakataon, mga kapatid, na ito ang temptation natin, pagsubok natin, na para bang nagre-rebelde ang puso natin dahil para bang hindi tayo pinakikinggan ng Diyos, patuloy pa rin tayong magdasal, patuloy pa rin tayong manampalataya sa Diyos. Dahil hindi man tinatanggal ng Diyos ang mga pagsubok, paghihirap, problema natin, tinatatatag niya tayo na tayo ay maging malakas na harapin sa buhay natin. 4 years ago, marami akong kakilala na naririto pa, pero sa 4 na taon na nakalipas, marami na rin ang namatay. Nababalitaan ko na lang at ipinapagdasal ko na lang dahil kahit papano sa 3 taon na ako ay nakasama ni Father Andy tuwing weekends, nakilala ko kayo, nakikilala ko sila, at natulungan ninyo ako na maging mabuting tao,
at mabuting pari din dahil sa inyong mga panalangin. Dahil kung kayo ay nagdiriwang ng 25 years bilang parokya ang Santo Niño de Congreso, 25 years din kami ni Father Eric Castro sa aming pagiging pari. We will be celebrating this January 30 as a congregation, pero ang aming anniversary na 25 years ay sa February 5. Napakagagandang regalo ng Diyos na tayo pa rin ay natitipon ngayon, na tayo pa rin ay buhay ngayon. Dahil ang puso ng Diyos ay buhay na buhay pa rin sa puso natin. Dahil sa buhay natin, ang pag-iisip ng Diyos ay naririto pa rin upang magawa natin ang mabuting saloobin ng Diyos sa ating mundo bilang ating misyon. Muli, ang ating panalangin, nawa makalimutan natin ang ating sarili. Isipin natin na ang pusong meron tayo ay puso ng Diyos at ang isip na meron tayo ay isip ng Diyos. Kaya sana walang tao na magiging masama kung ito ay hindi makasarili dahil umiinog ang kanyang buhay sa puso at isip ng Diyos. Amen. Para pong hindi kayo masaya, kanina parang ang saya-saya ninyo, ngayong nakahomili ako parang hindi na kayo masaya. Sana maging masaya kayo at buhay kayo dahil ang puso at isip nyo ay puso at isip ni Santo Niño de Congreso. Amen. Bilang